wala na ni. Kinanglan nga akong panip na lang amo na kong si Uy, Galot. Hala, sir. Kabayong daw to. Niali nito ano? Bergaksur maglaban o. Yatis ha? Ang kabayo na ako si Ranito Goodboy. Yatis ha? Nilaban ako. Ali. Galot, ang imong kabayo! Nilaban siya na ako, Grisel. Yatis. Wala tayo na ganito, Hana, Isman! Ano? O, sir. Yabaw! Hop! Oh, ano? Ay, sir! Ala! Oh, my God. Hala! Isman! Okay na ka, Isman? Gilabanan kasi mong kabayo, Galot. Oh, Grisel. Ranito, salamat ha. Oh, demonyo ka ng kabayong daot. Demonyo ka na! Ayong pagkapian sa kong tao, humari patire! Sakit eh. Murag nabalian kong gusok ni Sir Sebastian. Demonyo ka ng maong kabayo! Dahil ko maghihilot, sir. Ipahilot ko kay... Maglisod kong ginawa sa sakit. Ay, salamat kay tuan na kid sila. Laing nagtuyo to ni imong agawon, Grisel. Lagi, lain cute. Murag nakatag-iyan ako. Ayaw na pagbalik sa mong trabaho. Dinhi ka na lang aron luwas ka. Kay andam di ka panalipdan. Salamat, Galot. Diyaman na bitaw si Ranito. Ang isog na kong kabayong daot. Ako si tiyo ni mo baludong. Nahimong si Ranito na karon. Andam nga manalipod ka ninyo. Salamat kay gida ko rin mong diretso di sa hospital, Sir Sebastian. May maling pagkabalis kong gusok eh. Pagpakayo og dali. Ay mo risbak pa unya ta at tutawhana. Sir, Natandog ang karbo ko at tutawhana. Busa! Bali-balian mo niya siya sa iyang kabukugan, Isman. pero ang iyang kabayong daot, Sir Sebastian. Kasayon. Pusilon. Patyo na to, tong kabayong daot. Nga namati di mo, Isman. Hala, maayo ra sabdi ay nga nibiya ka sa imong trabaho, Inday Gracel. Kay lain maday huna-huna nga nanimo si Sir Sebastian. O nang siling. Wa pagit siya tuguti nga mo pahawa, Lola. Oh, makabuot day siya. Mao nga ni. Iyara mo kong gitagaan ang usa ka semanang bakasyon nang human ko sa usa ka semana kinahanglan na akong balik sa trabaho. Uy, dili ka na mahimo, oy. Kalain. Iya day kampungan. Magbuot yun day siya kuno siya ni mo. Tabangi ko ninyo ng siling. Wa naman ko'y pamilya nga masangpit ko'y. Nag-inusara naman lang ko ko'y. Ay, oo, oy. Oo, Inday. Dili ka na mo pasagdan ni Galot. Di ba dong? Mao jud. Tinuod ka na, Grisel. Dili ka na mo pasagdan. Polantoy, Lois at paya si Ate Gracel, no? Mawayot. Pero, bisag unsa pang daw tang mga plano sa iyang amo. Basta naalang si Kuya Galot, dilikit mo lampos. Salba ko ta. Isubod bayanan si Kuya Galot. Unan bakit nga naa si Renito, ang kabayong taot nga isupod kaayo. Maluoy ko ni Ate Gracel. Kay buutan man siya. Unya, unsa imong plano, Polantoy? Matabang ko. Aron panalipdan siya, Darayday. Unya? Ako si Bulantoy. Ako ang manalipod niya.
Galma og atiman na gyud pag-ayo kini Ranito ang kabayo mong daot galot ha kay mulaban kini nimo. O Lola Suling, Oh, Bisag kinsa ninyo, oy. gutom naman ka ni siya. Ako yung labanan kay palangga gud mo nako. Oy, galot, pakana og feds ha. Ayaw pagsalig ni anang sagbot aron nga maulian ang lawas ni ining kabayo ah. o Lola, Sagdi lang kaysa matag pangumpra unya nako alang sa atong gamay sari-sari store. Hapitan sabni nako siya kanang usa ka sakong feeds kay buutan baya ning kabayo ah. Dako nig nahimong tabang kanato kabayo oy. o Lola Suling, Ato gyud ning panggaon si Ranito ang imong kabayong daot. maugid Lola. Pilangga kay nako si Ranito. Ang kabayong good boy, kabayong daot. Pilangga ti ka. Kanindot. Ngana, galman na. Kanindot sa kong gibati. Ayaw gyud. Pinangga ko sa kong pag-umangkon nga si Galot. O buutan ko loko. Ingon pa sa kong nanay Suling. Kung wa ko mahimong kabayo, wa ko makabati ni atong mga punga sa akong inahan. Kanindot. Kanindot paminahon nga miingon siyang buutan ko. O panggaon ko yun. Panggaon yung kuno ko nila. Diyos ko. Ibalik lang ko sa akong naandang pagkatao. Isaan yun na kung mag-usap na ko. Magbinuotan na yun ko. Ug tarungo na ako ang akong kinabuhi. Lapas na sa usa ka semana ang itagal ko nimo sa imong pag-leave sa trabaho, Grisel. Ipahawa naman ko, Sir Sebastian. Imong pagbuot raman ng muliv ko kusak semana. Dili ka na gidayon mo balik. Dili na, sir. Niresign na gani, no? Ayaw gyud ko palaguta, ha? Kailan ba kog mao nay masuko, Grisel? O kasuko lang, sir. Ako man yung kinabuhi. Busa way makabuot sa akong mga desisyon. Ayaw kog minalditahe, ha? Ayaw sad pagbilal dito, sir. Kinsa ba'y kisaligan nimo, ha? Grisel? Katong galot nga nay kabayong daot? Isog ko kay nako sa hustong lugar, Sir Sebastian. Ako'y ni asa kataro nga dili gyud mahimong diktahan ni bisan kinsang tawhana ang akong mga desisyon. Magmahay ka gyud ning gibuhat mo, Grisel. Timan mi ka na. Ang angay nga magmahay, sir. Kadto ra mga nagbuhat og dautan. Pero ako mo ko nagbuhat. Aw, wa ko'y angay mahayan. Naghinuktok na sa kadin sa kilid ning imong tindahan, Lola. Hay. Nahinomdom ko sa uyuan mong si Baludong. Lola Suling, Hain na kaintahon karon siya. Nakakaon na baka siya sa hustong oras, galot. gimingaw man sa kong tiyo Balodoy, Lola. Pero ang pangutana, kunahain siya karon. Bisan og unsa pa siya kabadlungon. Maluoy magyug ko niya. Mingawon gihapon ko niya kay ako uman siyang anak. Pamilya masagod nato gud siya, Lola. Pangitaon unya nato si tiyo mo Balodong ha, galot. O Lola, Bulantoy, naluoy bitaw ko ni Lola Suling bitaw. Kabantay ka, anak. Daghando may taon siya ni Tiyo Baludong. Mao nga ni. Nga atong pangitaon si Tiyo Baludong kuya. Nya asa mga nato pangitaan nga wa man ta mahibaw. Wa man tay kanang balita bahin niya. O asa na siya. Wala nga, libog sigay ko. Kabantay ka. Intaon sa Bantay ko. mga ni nanay Suling. Baludong, bulantoy, dool na ba mo nga. Kaluoy taon sa akong Saan inahan. maglibog ko? Gusto dito, si Ranito, good boy. Sakyan ako si Ranito. Ug among pangitaon ang bilaya sa atong uyuan nga si Tiyo Baludong. Yun ang makita na akong paparating. Hi guys, May good mahalagang morning. mga sasabihin sa akin.
Gusto niya na ako ang magsabi kina mama at papa nang nalaman niya. Baka raw hindi siya Haling ko paniwalaan. guys sa basura. Kung sino ang nasa loob. Oh, nag-unsa mo diha natapok man mo. Ayos ra. Natukoy na raw ng mga kaibigan niya. Hinila ko si Shanti sa isang tabi kasi nakita ko na napatingin sa amin si Mama na biglang sumulpot sa bintana. Tinanong ko kung anong nalaman ng mga insekto niya. Papaman. Sino ang may gawa? Pinasunod daw siya ng mga insekto sa pinanggalingan ng mga malapuot na nakita namin sa pananim. At doon daw siya humantong sa bahay ng albularyo si Caroni. Napangangako, si Caroni ang matalik na kaibigan ni Papa, kababata at kaeskwela. Doon din kami madalas dalhin ni Papa kapag nagkakasakit kami. Isang beses pa nga ay may sinabi si Caroni nang dalhin namin ni Papa si Shanti sa kanya para magpahilot. May pilay kasi, kaya hindi nilulugan. Sabi naman wala yung si Caroni. Balang araw, mas magiging malinaw pa raw ang mata ni Shanti kaysa sa mga taong may normal na mga mata. Na balang araw, mas magiging mahusay siya kaysa karaniwang tao. At ngayon nga ay naisip ko na ang mga insekto ang naging mata ni Shanti para matukoy ang gumawa sa amin ng hindi maganda. Nagkataon na si Caroni mismo yon. Paulit-ulit kong tinanong si Shanti kung gaano siya kasigurado na tama ang tinukoy ng mga insekto na salarin. Kwento niya, nung makita raw siya ng albularyo na nakatayo sa harap ng bahay, ay pinaalis agad siya. Ni hindi man lang tinanong kung anong ginagawa niya roon. Sa tingin daw niya ay kinutuban si Caroni na may alam na siya kaya tinaboy siya agad. Ang tanging sinabi lang daw sa kanya, "Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na!" Hindi raw ba't nakakaduda ang reaksyong yun? Gayong matalik siyang kaibigan ng papa namin. Ako man ay nagduda kung bakit ganoon ang kinilos ng albularyong yun. Sa tingin ko natakot siya sa pagkakakita kay Shanti. Alam kasi niya noon pa man na may kakaiba sa kapatid ko. Sabi ko kay Shanti, kailangan muna naming humanap ng ebidensya bago namin sabihin kina Papa. Kasi baka mahirapan si Papa na paniwalaan yon at makakadagdag pa yon sa isipin niya. Kaya kung ipagtatapat namin ng tungkol doon, dapat yung may matibay na kaming ebidensya na maipipresenta. Sinang-ayunan naman ako ng kapatid ko. Maghahanap ng ebidensya. Guys, Ang matitag ay drama. alam namin dalawa kung sino ang kalaban. Ayan guys. Ang akong Nakasok na ako sa trabaho. motor. Nadaanan ko sina Papa at Shanti sa bukid namin. Bantay tindahan guys. Kay Tungkol Wilingaw. pa talaga sa mga peste Content ang play lang pinag-uusapan nila. Lumapit ako kay Papa at nagmano. Nagpaalam na papasok na ako. Nagmano rin ako kay Caroni. Naninong ko pa man din. Bago ako umalis, ay nilingon ko si Shanti na nakatingin sa direksyon ko. Tapos umalis na ako. Kung totoo nga na si Caroni ang may gawa, naisip ko na ang kapal naman ng mukha niya na humarap pa sa papa ko. Hindi ko rin lubos maisip ang dahilan kung bakit niya yung gagawin. Wala naman siyang dapat ikainggit sa amin dahil meron din naman siyang sariling bukid at may mga pananim din siya sa bundok. Hanggang sa trabaho, dala-dala ko yung isipin na yun. Kaya hindi ako makapag-focus. Nagkakamali ako at napapagalitan ng bisor namin. May naisip na paraan si Shanti. Sinabi niya sa akin habang nakahiga na kami nung gabi. Sabi niya pepestihin din niya ang mga pananim ni Caroni.
Napabalikwas ako ng bangon. Bakit niya ako gagawin yun? Basta raw, magtiwala lang daw ako na mapapalabas niya ang katotohanan sa bibig mismo ng albularyo. Kahit hindi ko alam ang detalye sa plano niya, ay pinigilan ko pa rin siya. Sabi ko baka naman sa iniisip niya ay siya ang mapahamak o isa sa miyembro ng pamilya namin o kaming lahat. Kaya huwag na ako niyang ituloy. O kaya ay pag-isipan niya munang mabuti. Mahirap na magpadalos-dalos. Pagkasabi ko noon ay tinalikuran na naman ako ni Shanti. Kinabukasan bago ako pumasok ay sinabihan ko uli siya na mag-ingat sa mga gagawin niya. Kung ikapapahamak ng pamilya namin ang pinaplano niya, ay siya ang mananagot sa akin. Hindi siya kumibo. Kinabukasan uli, wala akong pasok. Sabado yun. Nagising ako sa narinig kong ingay mula sa labas. Bumangon ako agad at tinignan kung anong nangyayari. Si Caroni, nasa harap ng bahay namin. Kausap sina mama at papa. Si Shanti naman, nasa pintuan lang at nakatayo. Mataas ang boses ni Caroni. Sabi niya alam daw niya na walang ibang gagawa ng pamimeste sa taniman niya kundi si Shanti. Tapos tinanong siya ni Papa kung paano niya nasabi yun. Ang sagot ba naman ay dahil daw may mga kaibigang insekto ang kapatid ko. Sagot ni Papa, ano naman daw kung may kaibigang mga insekto? Porke raw ba gano'n ay peperwisyuhin na ang mga pananim niya? Tsaka ano naman daw ang magiging dahilan ni Shanti para gawin yun? Samantalang napakaganda ng samahan nila bilang magkumpare. Kaya maganda rin ang pakikitungo naming lahat sa kanya at tinuturing din siya ni Shanti na pangalawang ama. Natingilan si Caroni. Siguro bigla siyang napaisip kung ano nga ba ang pwedeng maging dahilan ni Shanti bukod sa may mga kaibigan nitong insekto. Dagdag pa ni Papa, maliban na lang daw kung may alam si Caroni na dahilan ni Shanti para magalit sa kanya at magawa ang pananalbahing yun. Baka raw kasi may nagawa siya kay Shanti na hindi maganda. O baka naman daw iniisip din ni Caroni na si Shanti rin ang nameste sa sarili naming mga pananim. Para bang nasunod si Caroni ng mga tanong ni Papa. Kaya humingi siya ng dispensa at nagpaalam na. Ayan guys. Tsaka palang Kainit sa gawas guys. Sabi ko, Huwag na sa hindi kaya may kinalaman ng ninong ko sa mga pangyayari sa bang pananim kainit namin. guys, no? Kaya ngayong ang pananim naman niya ang nasa lanta ng mga peste. Ay, What ABCD is today? So, what are the price? Ito may drinks. Mismo. Guys, I hope mga niya po ang tanaw ng akong reels, no? Facebook page, Dodong Good Vibes. Dodong Good Vibes. Thank you so much.